Come here. Makuwak-kawakan. Hindi na kita mga matandaan mo yan. Nagkaroon ng babae ang daddy mo. Wala ka lang pakikon! No! Tignan mo, na-brainwash Loko ka dyan! Wala akong pake! Ikaw mag-brainwash sa akin, tandaan mo yan! No! Niloko niya ako. Nilako ka na! Wala ka lang pakidaan! Oo, ano ka lang Malahimik ka! Ito ho! Ikaw ang taga-Bicol! Sila ng pamilya namin! Palalang mo! Mo! Rosel, nabili mo! Sino ang taga-bigay ng video? Hindi ba yung matanda na yan? Hindi siya! Hindi siya! Hindi siya! Hindi ka lang gamit! Kung hindi ka lang gamit! Wisit ka! Bakit yung ginawa mo sa tita mo ayaw niya? Nilareklamo niyo po yung kanyang mister na pinagpalit daw po siya sa menor de edad. Naku po. Nahuli ko po sila na may relasyon po. Kasagsagan po yun na isasalang po ako sa operasyon ko po na major surgery. Actually, sir, nung naayos na namin po sa DSWD, yung status ng bilang asawa, bumalik na po ako sa kanya. Eh, hindi ka naman bumalik sa kanya. Ito habang siya inoperan. Tapos ikaw ay nagpapakasasa doon sa minor de edad. Sir, hindi po totoo yan, sir. Ma'am, anong gusto mong mangyari po? Kasuhan ko na lang po siya. Ma'am, mag-usap po kayong dalawa na masinsinan. Kung halimbawa, pagkatapos ng pag-usap nyo, hindi ka kontento at sa tingin mo agrabyado ka at binubola ka lang nito, come back to us, tuloy natin yung kaso. Opo. Anytime. So far, ma'am, kumusta na kayo? Nag-reach out man lang ba yung asawa niyo sa inyo para maayos or wala na po kayo narinig from his side? After nag-on-air po, trinay ko po siyang tawagan kasi magmi-meet po kami ng Monday. So, ang sabi niya po is, nagalit po siya na, hindi mo ako makakasuhan ng rape, hindi ako pupunta dyan, manigas ka dyan. Bago po kayo mag-ibang bansa, ma'am, ano ba, nambababae na ba dati o nag-umpisa lang to nung kayo po ay naging OFW na? Actually po, nasa dugo na ata niya yung pambababae eh. Kasi before po niyan, marami akong na-encounter na babae niya kahit nasa abroad pa po siya. So, actually may mga anak na siya sa labas. So, akala ko nung nag-for good na siya is magbabago na siya. So which is sabi ko dito lang naman sa province eh, tsaka may tiwala naman ako eh. So nagkasakit po siya kaya hindi na po siya nakabalik ng barko. So nag-usap kami na ako na muna ang mag-abroad para sa kinabukasan ng pamilya namin at para sa future ng anak namin. So which is nag-agree po siya doon. So nung pagpunta ko po ng Hong Kong, the first contract po is okay naman po yung relationship namin. So, okay siya. So, nung pangalawang contract ko, doon na po siya laging, ang dami niyang red flag na sinasabi sa akin. Kasi pagod ako, wala akong signal, matutulog na ako, laging ganun. So, which is, before itong kabit niya na po ito, si Nicole, before po ito, meron pa po siyang mga naunang naging kabit, na minor din po. Nagmakaawa sa akin, yung anak ko nagmakaawa sa akin, gusto niya happy family. So doon nag-start, sabi ko, humingi kasi siya ng tulong. Pamilya niya, tumawag lahat sa akin na kailangan ng pera, i-provide, magbabago na daw siya. Yun din ang promise niya sa akin, may paiyak-iyak pa siya sa akin. So sabi ko, sige, bibigyan kita ng chance. So binigyan ko siya, tinulungan ko, provide ko lahat ng pambayad sa abogado eh. Dahil alang-alang sa anak ko at para din ma-save yung pamilya namin. Dahil nga sinampahan siya ng kaso ng pamilya nung ano. Opo, dahil sinampahan siya ng kaso. Hindi ko alam na yung lola ni Kabit, si lola niya at si Nicole is dumadalaw pala sa kulungan na hindi ko alam. Ngayon, alam pala ng pamilya niya yon. Nung kinonfirm ko sa kanila, dinideny nila. Tapos kalaunan, nung umuwi ako last March, oo daw, lahat daw ng yon totoo, sabi din ng kapatid niya. Ang usapan po namin, paglabas niya ng kulungan is didiretso siya sa bahay, doon siya mag-i-stay, alagaan niya yung anak niya, mag-focus siya sa anak niya. Eh, ang nangyari, nag-stay siya doon sa lugar ng babae. So, nagsama sila. Tapos, nakita yon ng pamangkin ko, October lumabas, na-dismiss yung kaso, nagmumotor, angkas-angkas niya yung babae. Kinonfirm ko siya, bakit mo kaangkas? Akala ko magbabago ka na. Mismong kapatid ko, mga pamangkin ko, ang nakakakita na inaangkas niya yung bata. Yun po. Tapos nangyari na yun, di tuloy-tuloy po na nag-aanuhan sila. Hindi na rin pumasok si bata kasi yung asawa ko pumunta pa nga sa school principal, nakipag-usap na buntis na yung bata. Buntis na yung bata at hindi ko napapapasukin. Kaya ang ginawa ng
ng principal, tinatawag yung totoong guardian, yung lola niya. Pumunta yung guardian doon, bakit hindi naman daw guardian yung asawa ko, ba't niya hindi na pinapasok yung bata? Kasi yung bata, dahil matigas ang ulo, sabi ng lola, pumupunta na siya doon sa asawa ko, ayaw nang umalis. Simula nung paglabas ng kulungan, doon na siya umuwi sa asawa ko talaga. Nagbuntis yung bata is 16. Umamin na ba yung mister nyo na anak niya po yun? Umamin po, dahil alam ng nanay at tatay ng bata. Pinayagan ng tatay ng bata na ipaubaya yung anak niya sa asawa ko, which is alam nila nakasal at may pamilya at may anak. Ano yung nagtulak, ma'am, sa inyo na dadalhin ko to sa Raffy Tulfo in action kay Sir Ref? Bali, anak ko yung nag-screenshot doon sa conversation ng babae at saka nung asawa ko. Nakita niya yung conversation na, Han, pumunta na ba dyan yung mag-i-estimate ng bahay? Dito lang ako, Han, ha, kasi makikita ako ng pera para sa materialis ng bahay. Kung nanonood ka man, Nicole Sigubia, alam mo naman siguro, di ba, na from the start, alam mo na may pamilyang tao si Ryan. Lately, nag-message ka sa akin, ano ka ngayon? Sabi mo, walang sino mang tao makakasira ng pamilya mo. Ano ka ngayon? Pinapamukha mo sa akin na sinira mo yung pamilya ko dahil sabi mo, broken family ka, naranasan mo na. Pero ginawa mo pa rin sa akin, di ba? So ngayon, hindi ka man lang mag-chat ka pa sa akin, mas matapang ka pa. Sa akin ka pa hihingi ng sustento ng anak mo, which is, yung sustento, sobra-sobra yung binibigay ng asawa ko sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi nagbibigay ng sustento yung asawa ko. Sana maisip mo to, yung sinira mong pamilya, yung winasak mong pamilya na ipinaglalaban ko, na pilit mo pa rin sinisira. Sana matauhan ka. Ma'am, Ay, pati ko siya. naka-close. Hindi, tingnan mo muna siya. Sige, sir. So, hindi po kayo magpapakamera muna, Hindi sir. po. Sige Kami po. dalawa lang pumunahan eh. Okay. Hindi po pwede. Sige. Hindi Sige. ako magsasalita. Kami muna ni Daddy. Hindi. Siya yung matunay ko, mami. No. Hindi pwede. Hindi pwede. Ako. Problema nating mag-asawa Hindi to, pwede. tayong mag-ayos. Ikaw nagsimula ng away. Ito sa'yo. Sabi ko, tayong dalawa mag-uusap. Ayaw kong kitang kausap. Ilabas muna siguro yung bata, then bababa po kami lahat. Ayaw Nasa- ko. Di ba wala na kami pag-usapan nun, di ba wala na kami? Basta sa Asher na lang yung pag-usapan namin. Hindi tayo naghiwalay. Malinaw doon sa DSWD na Ayon pinirmahan. sa Coding to Roslyn, hindi mo alam kasi pagkatao ko. Maghihiwalay tayo dahil Asher. nabuking ka. Ikaw nagsimula ng away, akong kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako itulong. Di ba Remember, ikaw yung tumulong sa akin makakuha ng Anong screenshot. ikaw ang tumulong? Ikaw ang kalaban ko. No. Remember, Shut the up! don't say that words, honey. Come here. Makuwakawakan. No. Please, behave. Not gonna behave to you. Don't be rude in front of You're the rude. people. No. You're the one. I love you. Don't freaking touch me. Hindi na kita mga matandaan mo yan. Why? Ikaw nagsimula ng away. No. Alam mo, si daddy mo nagloko. Ikaw nagsimula. Di ba usapan natin yan bago Wala ako akong umuwi? mga sa'yo. Usapan natin yan bago Ikaw ako may umuwi. kasalanan. No. Wala akong Ikaw ginawa. may kasalanan. Tandaan mo yan. Wala akong ginawa. Ikaw may kasalanan. Ikaw may kasalanan. Huwag ka makakak na marinis ka. I-close niyo yung video ng anak ko. Si daddy mo ang... Ikaw may kasalanan. Si daddy mo ang Ay, gumawa. hindi. Ikaw. Listen. Makawakan. Listen. Huwag Kumalma. na ako makikinig sa'yo. Ikaw nagpaya sa anak ko sa'yo makikinig. Hindi. Si daddy ang gumawa ng mali dito. Ikaw ang nagsinun. Nagkaroon ng babae ang daddy mo. Wala ka nang pakidoon. No. Tingnan mo, No, na-brainwash ka na. wala akong pake. Ikaw nang bibrainwash sa akin. Tandaan mo yan. No. No. Pinipilit ko si daddy na ipakulong ko. No. Pinipilit Meron tayong mo conversation. ako. May conversation tayo, anak. Hindi. May conversation tayo. Pinipilit pa ako ipakulong si daddy. No. Kinukuha mo yung loob mo. Inaayom ako dyan sa mga laruan para lang makuha mo ako. No. No, makuha ganyan-ganyan. Hindi. Pagsalitain mo muna ako. Huwag ka mag-ganyan-ganyan. Ikaw nagsimula. Anak, alam mo yan. Tandaan mo yan. Ikaw nagsimula. Sobrang mahal kita, alam mo yan. Si daddy mo Hindi yung pa ako ba? Hindi mo inis magkakailan ko. Si daddy mo Inuna mo nagloko. yung mga pamangkin mo. Si daddy mo nagkaroon Wala ng akong anak. pakay. Huwag ka mag-acting-acting dyan. No. Artista ka. Siya yung nagloko. Siya yung Ikaw ang nagkaroon. nagbayad Bakit sa akin. makakalad? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Na-brainwash ka na nila. Hindi ako nag-brainwash. No. Ikaw ang nag-brainwash sa akin. Hindi. Manahimik ka. Hindi ganon yung usapan natin. Manahimik ka. Alam mo, nauwi ako ng May. Alam mo, pinakita ko yung maleta ko sa'yo.
Pinakita ko, nag-usap tayo sa plano ng dalawa. Pumayag ka. Sabi mo, ikaw ang kakampi ko. Hindi mo ako iiwan. Mahal mo ako. Bakit ngayon? Anong nangyari? Manahimik No. ka. No ka dyan. No, anak. Ikaw may kasalanan lahat. Wala akong ginagawa. Pinagalaban Iniwan ko mo lang. lang kasi siya. Hindi mo ako inisip. Mahal kita. Manahimik ka. Hindi mo ako mahal. Sobrang mahal kita, Huwag anak. mo ako hawak-hawakan. No. No ka dyan, wag. Tingnan mo, the way you talk. Artista ka. The way you talk. Hoy, wala akong pake. Kasi hindi ka ganyan dati, anak. Napakabait mo. Napakabait ikaw. Hindi mabait. Tandaan mo yan. Na-brainwash ka na nila. Alam mo Hindi yun? nila ako na-brainwash. Ikaw na-brainwash. Ako lang yung totoong nagmamahal sa'yo. Tandaan mo Ano yun. to? Ako lang. Wala. Hindi ko ang totoo. Tandaan mo. Mananahimik ka. Hindi. Walang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo. Tingnan mo yung sakripisyo ko sa'yo. Nagsakripisyo ako sa abroad para sa inyo ni daddy mo. Ano Wala akong pake. Kung nagsakripisyo ka. Niloko niya ako. Nilako ka na. Wala ka ng pake doon. Hindi ganun. Lahat naman tao nagkakapamalaya. Oo. Wala naman perfecto na pamilya. Oo, anak ka lang Manahimik ka. Ikaw nabibrainwash sa akin. Sinasabi ang family ni daddy. Walang kinalaman sila doon. Tapos sinasabihan mo kay Mami Lord. Eh simula nga nag-upload ka. Sino naggalala sa akin? Siya. 3 years and 5 months kita iniwan sa kanya, anak. Wala akong pake. Nandun Tiniwan ako. mo. Tiniwan mo ako. Nandun na ako para Wala akong may pake kailangan- sa'yo. Kailangan mo. Wala akong pake sa'yo. Ikaw. Ikaw may kasalanan ka sa lahat. Nandun ako sa abroad nagpakahirap para ibigyan ka ng magandang buhay. Alam mo yan lahat. Wala akong pake sa binigay mo sa akin. Bakit bigla kang naging ganyan? Alam ko, mahal mo. Ikaw! Alam ko, mahal mo ko. Hindi kita mahal na kung ganyan ka. Nag-usap tayo. Hindi kita mapapatawad. Shut the fuck up. Manahimik ka. Be nice. Ngayon ba tinuturo sa ni Papa mo magmura? Hindi. O, wag mo bumura. Wala. Bumura. Mama mo pa rin yan. Ano pabayaan mo kami? Eh, paano naman si Papa ng babae? Iniwan niya sa Wala mama. naman kayong bakit doon. Lahat naman po nagkakamali. Wala po perfectong pamilya. So, okay lang sa'yo na may babae yung Papa mo? Wala naman po perfectong pamilya. Yan ang sinasabi nila sa kanya. Sa bata. Lumabas po muna kayo, please. Pero yung siya, hindi. Please, lumabas po muna kayo. Gusto ko po kami pong tatlo, please. Galit na po ako. Please lang po. Sige po. Sige, kuya. Usap muna kayo. Ikaw! Yung treasurer dito na si Sita Maicong, tawagin mo ngayon dito. Iba yung ano mo. Huwag mo akong kukuha niyan. Hindi. Kap, tawagin mo si Sita dito. Iba. Siya yung gumawa ng gulo. Sinabunutan ako ng anak ko. Sinabunutan ako ng anak ko. Tinuruan niya yung anak ko. Sinabunutan niya ako. Ng anak ko. Sinaktan ako ng anak ko. Dalawa sila. Hindi ako. Siya ang Anong sabi mo sa kanya? Tawagin mo si No. Sita. Kasi No. mo bilkot dito sa mukha niya. Huwag mong isisi sa ibang tao ang kasalanan Si mo. Maicong, tawagin niyo dito, Kap. Si Sita na Maicong, yun ang napagawa ng away. Ikaw. Tawagin mo si Maicong. Gusto ko sa ko yan. Ikaw ang Ano gumawa. natin yan? Ito oh! Ikaw ang taga-Bicol. Sila ng pamilya namin. Paralan mo! Mo! Sino ba yun? Sino ba? Gag! Sino ba magpasala mga likod? Dito, ikaw! Tahimik lang ako ah! Paplayin si Pem mo ang mo, dila mo! Ikaw ang sumira ng pamilya namin! Rosel, aminin mo! Ano yun? Anong aminin ko? Sino ang nagbigay ng video? Hindi ba yung matanda na yan? Hindi siya! Hindi siya ang nagbigay ng video. Sino ba yung matanda ka? Wala. Ay, nagayon ba't ako pati ako naka... Wala. Hindi siya ang nagbibigay ng video. Hindi siya. Let's go. Ako muna kan Ryan. Totoo yan sinasabi ka. Ikaw ang gulo ang gulo. Hindi siya isa. Kung ikaw ang... Kung Shut hindi ka up! nangabet, kung hindi ka nangabet, Bakit hindi mo mo mangyayari sa mo. Ayaw mo! Wisit ka ang gobi! Gobi mo ginawa mo sa tita mo ngayon! Yan! Dahil sa bahay mo yan! Siya na! Tama! Mayroon siya na! Wisit ka! Ang pangalan ng baboy! Tuloy ka! Sinaktan mo yung pamangkin ko. Sinaktan mo yung pamangkin ko. Ayos na tayo. Wala ka makakatan!
natin maayos dito. Hindi maayos yan. Hindi maayos. Okay. Doon na lang kayo sa DSWD kung pwede. Police station. Ayaw ko na dito. Bastos kayo. Ayan, nagugulo kasi kayo. Sige, go. Roslyn, ba't ako? Actually, nung wala kayo, sinabihan niya yung anak ko, ayan yung mami mo, ayan yung mami mo nagagalit. Sinabunutan ako ng anak ko, utos niya. Sinabunutan ako ng anak ko. Saka hindi na po normal yung ganung normal lang ano ng bata. Kailangan ko pong makuha yung anak ko kasi... Yung anak niya kasi tinuturuan ng mga biyanan niya, mga hihipag. Maliwanag naman ko eh. Sarili lang yung nanay. Sinaktan ako, nakaharap yung asawa ko. Inutusan niya yung anak ko para sabunutan ako ng ganyan. Anong ginawa niya? Wala siyang ginawa. Ang sabi niya, sabi niya, deserve ko daw kasi pinahiya ko daw silang mag-ama. Hindi ganun eh. Ang anak ko, very sweet yan. Mahal na mahal ako ng anak ko. Totoong na-brainwash siya ng pamilya ng asawa ko. Kaya ganun ang galit nila sa akin. Kasi nga po, yun nga yung nangyari sa... Hindi na rin ako nirespeto ng anak ko. Sagot-sagutin ako. Halos murahin ako. Halos ako yung binaliktad nila na nagkamali. Ako yung binaliktad nila na sobrang sama kong ina. Tapos yung ama niya, okay lang daw. Okay lang kasi hindi ganun okay. Iba yung pinaintindi nila sa bata. Iba yung tinanim nila sa isip ng anak ko. Gusto ko pang makuha yung anak ko. Hindi na po safe yung anak ko doon. Very toxic po yung environment niya doon. Yung asal po ng asawa ko na nakaharap yung anak ko, na duro-duruin ako, na sigaw-sigawan ako, na halos ipamukha sa anak ko, na sobrang sama kong nanay, halos hindi ko kaya, na naririnig ng anak ko na gano'n ang ginagawa niya sa akin. Lahat po ginawa ko sa anak ko. Ang sabi ko, nagsakripisyo ako sa anak ko. Lahat ginawa ko. Lahat binigay ko sa kanila. Buong pamilya niya, nakisama ako. Binigay ko sa kanila lahat ng support ko. Ang akin lang yung karapatan ko bilang nanay. Ibalik nila sa akin yung anak ko. Ako na yung mag-aalaga. Hindi na ako mag-abroad. Kukunin ko yung loob ng anak ko. Maayos pa namin yung relasyon naming mag-ina. Hindi ko hahayaan na lalaki siyang ganun na habang buhay. Nakakabuhian niya ako. Sana maintindihan ng anak ko, Son, na sana kung bakit ko ginawa to na lumapit kay Sir Rafi Tulfo. Kasi wala akong lakas ng loob na gawin dito sa mismong bayan ng mga Tarab kasi marami siyang kapit. Marami po siyang pinagmamalaki po. Kaya gustong-gusto ko pong lumapit kay Rafi Tulfo dahil alam ko siya po yung makakatulong sa akin. Ginamit niyo yung anak ko para saktan ako. Imbes na ikaw ang magpakumbaba, magmakaawa sa akin, ikaw ang nagmataas. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ka nagbabayad sa kasalanan mo. Pagbabayaran mo yung ginawa mong pambabastos sa aming lahat. Sa mga opisyalis ng barangay, sa pamangkin ko na sinaktan mo, nandyan pa yung nanay ko, wala kang respeto sa lahat ng taong nandito. Kaya magbabayad ka, Ryan. Magtutuos tayo, magkikita pa rin tayo sa korte. Kayo ay witness dito sa nangyari. Totoo ba na talagang babaero itong si Ryan? Opo. Marami na po siyang anak sa labas natin. Tatagan mo lang po, tita. Andito lang kami para sa'yo. Sasamahan ka namin. Aware ba kayo na nililibin niya na itong babae? Opo, alam po namin. Willing kayo mag-witness para matulungan niyo si Ma? Talagang bastos yung manugang ko. Ayaw ko po sa kanya. Laging nagpanahingi ng tawad. Laging humingi ng tawad. Sabi ko, patawarin kita. Kung gawin mo yung ginagawa mo na hindi ka na magbababay, iiwanan ko na. At si Roslyn na mahal ko, hindi ako maniniwala dahil 3 beses na yan, Ryan. Sabi ko, nagtatawa pa siya. So, gusto niyo po sampahan na rin? Unahin muna natin, ma'am, ang tanong ko, kayo po ay pupursuna na magsampa na tayo ng kaso. Pangalawa, i-consult din natin sa DSWD kung paano nyo possibly makuha yung anak nyo, ma'am. Kap, dadiretso na kami sa PNP para po maumpisa na natin yung affidavit nyo, ma'am. Okay, so ayan ma'am, kanina galing na tayo sa PNP, no? At naka-receive tayo ng text message mula sa asawa ninyo na nais niya na makausap pa po kayo sana ng masinsinan. So, sige ma'am, pagbibigyan namin kayo ma'am, at dito tayo sa DSWD mag-uusap
Pero it will be off the record na ma'am para mas mapag-usapan niyo pong mabuti yung magiging desisyon ninyo at wherever man po na ikakabuti po ng family ninyo at especially ng anak po ninyo. Okay, ma'am? So, ano po ang napag-usapan niyo, ma'am? And nagkaroon ba kayo ng magandang compromise agreement? Bali wala. Kasi hindi ko nakita sa kanya kahit humingi siya ng tawad. Yung sincerity niya wala. Basta ang sinasabi lang niya is, anak ko. Palaging yung anak ko yung nire-reason niya. Kaya yun talaga yung dinahilan niya, panlaban niya. Alam niyang yung anak ko yung kahinaan ko. Kaya lahat gagawin niya para maiurong ko yung kaso. Pero hindi yun uubra sa akin kasi hindi ko nga siya nakitaan talaga ng pagsisisi, paghingi ng tawad, yung pagpapakumbaba. Wala siya pong ganun. Bali, ang para sa kanya is, ano siya, mataas pa rin siya. Yung ego niya is mataas. Hindi niya kayang ibaba yung pride niya. Kaya, hindi ako na-convince na kahit sabi niyang para sa bata. Masasabi ko, itutuloy ko yung demanda ko po para sa asawa ko. So, sige ma'am. So, babalik tayo sa PNP ma'am. Ipaprocess natin yung mga papeles and of course, yung psychological evaluation din ma'am, nakakailanganin po ninyo for psychological abuse. So, again, kung ano man po ang desisyon niyo ma'am, susuporta po ang programa ni Senator Raffy Tulfo. Kanina lang umaga, na-file natin yung case against kay Ryan Budol at saka kay Nicole, no? For the case of violation of RA 9262 or yung Bausi case po natin for psychological abuse. At the same time, meron din tayong concubinage. Yes, kasi based sa statement ni Madam Complainant natin, merong relationship between the accused or yung mga suspect natin. At aside from that, nagkaroon ng anak. So yun yung mga tinignan natin anggulo on how to file the violation of itong Bausi natin at saka nung concubinage. Malaking tulong din yung ginawa ng Tulfo, no, regarding dun sa psychological evaluation ni ma'am. Kasi very basic ang requirements natin sa Bausi or yung violation ng RA 9262 sa psychological abuse or psychological evaluation coming from the psychiatrist. So yun yung requirements natin na isa, kaya malaking tulong yun na naibigay ng Tulfo in action natin. Well, definitely, mag-i-evaluate ang piskalya, no? Makakarating sa ating mga suspect o magiging akusado pagdating ng korte, yung mga documents na naisubmit sa piskalya. Then, in return, magbibigyan sila ng kaukulang araw para mag-reply doon sa reklamo nyo. Then, yun din, pagbabasihan ni piskalya ng ating prosecutor, yung naisubmit natin o naisumitin natin documents sa isusumite ng ating mga akusado na documents at titignan yung probable cause regarding dun sa kaso. And upon finding probable cause on the merits ng mga documents, ay dadalhin sa korte para ma-file ng ating prosecutor yung kaso na naisampa sa kanila. Dalawa sila na na-file natin. Opo, pati yung minor na allegedly ay having illicit with Mr. Ryan ay nakasuhan din natin ng concubinage. Opo, at saka yung Bausi ay doesn't necessarily lalaki lang yung Bausi, pwede rin sa babae actually yung pag-file natin ng Bausi cases. At the psychological abuse, isa ito sa pinakamataas. Huwag lang mag-atubili, no, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na naaabuso, tulad ni ma'am, ay huwag mag-atubili anytime. Nandito naman kami sa opisina, 24 hours, meron pa po tayong duty na mag-aasikaso at aaksyon sa mga problema ng ating mga kababayan. At meron din tayong mga Bausi desk sa mga barangays, no, na pwede nilang lapitan para at least yung mga Bausi desk natin ay tatawag sa amin. At kami naman po yung pupunta sa inyong mga barangay. It doesn't necessarily pupunta kayo sa station. Kami po yung pupunta sa inyong mga barangay o sa inyong mga kabahayan. Katuwang natin yung mga department agencies like
ng DSWD, mga Rural Health Unit, para po kayo po ay bigyan ng mga kaukulang aksyon. Maraming salamat po Sir Rapi Tulfo sa pagtulong po sa akin kasi po napabilis po yung pagsampa ng kaso ko po. At sa lahat po ng bumubuo po ng RTIA, maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya ko po na nangangailangan po ng tulong. Maraming salamat po talaga sa inyo. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya